At kaugnay pa rin ang riot sa Maynila. Makakausap po natin ngayon si MPD spokesperson, Police Major Philip Ines. Ayan, parang Philippines, ano? Pag binasa mo, Philip Ines. Magandang gabi sa inyo, Major Ines. Yes, Ma'am Corina, magandang gabi po at kalmadong gabi po. Ganun din po sa mga nanonood sa inyong programa ngayon. Beripikado na po ba itong impormasyon na aming natanggap din tungkol sa isang dating politiko at isang abogado na nagpondo umano nito pong mga rioters sa Maynila kahapon? Sa ngayon, Ma'am Corina, isa po sa mga iimbestigahan natin yan at para po malaman natin kung talagang may katotohanan po ito. Pero sa ngayon, Ma'am Corina, wala pa po tayong hawak na ganyang impormasyon sa Manila Police District. Ayun, paano po ninyo matutukoy? Meron na po ba kayong mga lead kung sino po ang mastermind niyan? Yan po yung isa sa mga titignan natin na Ma'am Corina. Ang sa atin po dito, meron na lang po tayong mga nahuli. Nakita po talaga nating hayagang lumabag sa batas. At nasa kustudiya po ngayon sila ng Manila Police District. Sa ganito po bang pagkakataon, sir, wala po bang paraan para malaman? Halimbawa, no, yung mga sasakyan, merong mga detectors pag dumadaan po sa checkpoint. Sa ganito pong pagkakataon, labag po ba sa batas kung kakapkapan ng ang mga nagrarally o wala po bang detector para malaman kung meron po silang mga dalang nakapipinsalang mga material? Ma'am Corina, matagal na po yung panawagan natin dito sa ating mga kababayan na magtitipon po dito sa May Luneta kung saan nga po sinabi po natin sa kanila na papayagan po natin sila at wala pong pagpigil sa ating parte. Kung saan po malaya po nila may papayag yung kanilang mga saloobin. At maganda naman po yung naging kaganapan dito sa Luneta. Meron lang po talagang grupo dito na mas pinili pong manggulo, manakit at sumira po ng mga kagamitang publiko at pribado po. So there's no way of finding out whether a group is in possession of such materials na maaari po sanang mas marami pang namatay. Ma'am Corina, unang-una po, tinitignan din po natin yung karapatan ng ating mga kababayan sa mga ganyang pagkakataon po. Nakiusap naman po tayo sa kanila na magkaroon lang po ng maayos na pagtitipon. Wala po itong mangyayari kahit anong pagpigil sa atin. Maximum tolerance po yung ating gagawin. At kung kaya po nakita naman nyo po na naging maganda naman po yung activities dito sa Luneta. Nagkataon lang po talaga na may mga grupo po dito na talagang sabi natin hindi natin alam kung ano po pumasok sa kanilang mga isip at nagawa po nila ito. Okay, for the very first time, if I'm correct, nag-lockdown ang Malacanang. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, parang hindi naman po nangyari yon, ano? Ano po ba yung alam po ninyong target umano ng mga rioter? Ma'am, wala po tayong lockdown na gano'n. Ginagawa lang po natin yung ating pong basic security measures lang po. At yun naman po yung ginawa ng inyong kapulisan. Sapat naman po yung ating mga pulis na nakalatag dito sa area po natin sa lungsod ng Maynila kung saan mahigit 2,000 po ito. Meron po tayo sa Luneta, sa US Embassy, kasama na rin po yung Mendiola. At yan po sa may area po ng malapit po sa may Ayala Bridge. Sa atin lang po dito, yung ating pong pinatupad dito na maximum tolerance, yung pinakamataas na pagtitipi, Ma'am Corina. Okay, ilang menor de edad po sa ngayon, Major, ang nasa kustudiya pa ng MPD? At bakit daw hindi pa daw sila nakakausap ng kanilang mga magulang? Ma'am, sa ngayon yung huling bulletin po natin dito, out of 216, meron po ditong 91 na mga minors. Ito pong mga minors na ito, ay nasa pangangalaga po ito ng ating pong Women and Children Protection Section. Kasama na rin po natin yung taga-DSWD dito. At kailangan lang po natin malaman dito yung tinatawag natin na discernment nila. Kung malalaman po natin, lalabas po doon sa intervention na talaga pong meron po silang discernment at alam po nila yung ginagawa nila, mananagot po sila sa batas. Nasa proseso pa po tayo, Ma'am Corina, at lahat po yan ay iniimbestigahan po ngayon. At bibigyan naman po sila o binibigyan naman po sila ng representasyon tulad po ng mga abogado. Yes po, at yun naman po ang ginagawa ng Manila Police District kung saan po nirerespeto po natin yung karapatan ng bawat isa. Ayan, okay. Marami po salamat sa inyo. Kausap po natin si Major Ines ng MPD. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.